through financial education and through this book, nalaman ko na meron palang tatlong klase ng healthcare. Una is short-term healthcare. This is also known as the traditional HMO. Ito yung magandang benepisyo natin kapag tayo ay isang empleyado. Nire-renew ito every year at kadalasan ito ay tumataas din every year. Pag hindi natin nagamit, tapon na lahat yung ibinayad natin. At once na mag-resign tayo at mag-retire tayo, hindi natin ito madadala. Pwede lang ma-avail natin ito up to 60 years old. Second, senior care. Ito yung klase ng healthcare na pwede mong ma-avail kapag ikaw ay 61 years old na. Kaya lang, not guaranteed na pwede ka pang makakuha kasi kung sakitin na tayo, ay maaring ma-decline na rin yung ating application. Ito ay halos kaparehas nung short-term healthcare. Kaya lang, ito ay sobrang expensive compared to ordinary healthcare. Kaya, konti lang ang nakaka-avail nito. Third, long-term healthcare. Ito yung HMO with health savings account. Ito yung fixed ang premium, 7 years na babayaran at pwede mong magamit kahit umabot ka ng 100 years old. Ang kagandahan dito, ito ay 3-in-1. Ano yung 3-in-1? Meron siyang healthcare, merong insurance, at meron ding investment. So, kung hindi tayo magkasakit, pwede nating i-convert ito into cash pagdating ng maturity. At ang maganda dito ay naka-insure tayo for 20 years. Kung hindi naman tayo magkasakit, pwede nating i-convert into cash pagdating ng maturity. Kaya, ito rin yung tinatawag na ipon na walang tapon kasi hindi masasayang yung ating ipon. Ang kagandahan din dito, kung hindi natin ito magamit during 7 years of paying period, ay may bonus tayo na 85%. So, parang lumalabas 15% lang yung binayaran natin nung kabuuhang plan. Magandang i-build dito habang tayo ay nagtatrabaho, habang tayo ay healthy at bata pa. O para once na mag-resign tayo or mag-retire na tayo, hindi tayo mag-worry for our healthcare and medical needs. To know more about proper saving and investing, comment ka lang.